This might sound crazy sa ilan, pero ang tanong na ito po ang katanungan ng maraming tao. Ganito po yon. Bakit ba nagkakaproblema pa ang tao? Bakit ba pag na-solve yung problema, may panibago na naman? Ako yung nagtatanong nun. Yan ang madalas kong tanong, especially noong pa. Lord, bakit po, Lord Jesus, pag may problema ako, masosolve? Then may panibago na naman. Diba? So, yeah, common. May nagsabi pa nga na, hindi ba pwedeng mabuhay kami rito, Panginoon, na walang problema, smooth sailing, na lahat ayon sa gusto namin? Hep, hep, hep. Yung ating main na talatang gagamitin ay hindi na po applicable kung ganon. Ano ba yung ating main na talata ngayon? Sa Philippians, ito po nakalagay, I can do all things through Christ who strengthens me. Again, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, pag wala kang problema, maaalala mo bang Panginoong Jesucristo? Pag wala kang problema, smooth sailing, sabi mo. May mga ganyan pong tao. Actually, makikita mo po ang isang tao kung mature ng isip, or immature, no? Kung dumadapo ang mga something like hindi mga inaasahan na mga pangyayari sa buhay. Paano sila mag-react sa situations? I can do all things through Christ who strengthens me. Isang talatang napaka-powerful. Ngayon, bakit pa isusulat ni Pablo yan kung wala palang problema ang tao? Dahil yan, sinulat yan dahil doon sa mga Kristiyanong may mga pinagdaraanan sa buhay. Sabi naman ng ibang talata sa Bible, gamitin natin ng mga bagay na ito, yung mga problema, bilang opportunity para lalo tayong lumago sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Heso Kristo. Jesus is always with us. Kahit ano pa yung pinagdaraanan natin, si Jesus, He will never leave us nor forsake us. Kailangan mo lang iset ang mind mo doon, including me. Yung sabi ko po kanina, talagang matagal ko na pong tanong yun, Lord, another one? Katatapos lang, Panginoon, ng isa. May panibago na naman. Last week ko lang po natanong yan. I mean, family problem. I mean, wow, Lord, kako. Kasi po may mga taong sa pamilya, talagang yung conflict. Ako naniniwala po kung lahat ng family may conflict. Hindi yan tipong smooth sailing sa lahat. Bawat member ng family, iba't ibang ugali, iba't ibang pananaw, iba't ibang ways, no? Sabi ko nga po, gamitin ko na lang itong opportunity. Kasi may mga tao po sa family namin, ang hirap espelengin, ang hirap unawain. Kaya, may times po last week talagang hawak ko lang po Bible. Ano bang gusto mong sabihin sa akin, Lord Jesus, kako? Mahirap itong mga taong ganito. Knowing that, ito po, hindi po mananampalataya yung mga kamag-anak mong yan. So, sabi nga ng isang kamag-anak namin sa Amerika, parang may sumpa raw sa pamilya nila. Sabi ko, opo, kung wala kay Jesus ang isang tao, hindi lang sila, lahat ng tao na wala kay Jesus, nandun ang sumpa. Sapagkat matatanggal lang ang sumpa sa isang individual kung siya'y mananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kaniyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Yes, mga isinumpa po sila kasi wala po sila kay Jesus. Nakalagay po sa Galatia 3:20. Di po ba? Sabi doon, curse is everyone who is hung on a tree. Si Jesus po ipinako sa krus. Ibinayubay siya para lahat ng sumpa na sana pupunta sa atin, mapunta na lang sa Kanya. At yan po ang nangyari sa cross. Nagkaroon ng divine exchange. Kaya sabi ko po, itong pamilyang ito na mahirap ispelengin, na kamag-anak man din namin, you know what? Hindi mo mapipili ang mga magiging kamag-anak mo. Itong gusto ko sabihin sa'yo, ikaw na nakikinig ngayon, na nanonood dito, if you have some issues with your relatives, you know what? Hindi mo sila mapipili. Wag na wag mong tatanungin si Jesus, bakit mo ko inilagay sa pamilyang ito? Nope.
Nope. Perfect ang ways ni Jesus. Gagamitin yan opportunity para maybe ikaw ang gagamitin niyang tool para maipahayag ang good news sa kanila. Sabi ko nga po kanina, bakit pag natapos ang isa may panibago na naman? Well, that's life. Fallen world po ito. Yan ang madalas tanungin ng mga tao. Hindi ba pwede na lang maayos, masaya? Hindi ba pwedeng ganun na lang? Lagi na lang bang ganito? May problema? Well, hindi po ganon. Sa mundong ito, hindi po si Jesus ang nagbibigay ng problema. Perfect niyang create ang lahat. Balik po tayo sa Garden of Eden, kung saan nagsimula ang lahat ng katampalasanan at kabalakyutan. Sabi ko po sa inyo, hindi tayo pwedeng maging kampante dahil sa totoo lang po, meron po tayong misyon sa buhay dito. Yun ay ang ipahayag natin si Jesus Christ sa mga tao. Walang sino mang tao ang nabuhay dito sa lupa na walang problema. Makinig po mabuti, believer kay unbeliever. Kaya kung ikaw ay believer, gusto kong sabihin sa'yo, congratulations. Dahil dumapo man ang problema sa'yo, nandyan si Jesus Christ para i-strengthen ka. Ngayon, pag unbeliever, dinapuan ng problema, oh my Lord, total disaster. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Some, nagkukumit ng suicide. Some, kung ano nung ginagawa, yung nawawala na po ng pag-asa. Pero, mapalad po tayo. May problema man sa mundo, may dumarating man. Kasama natin ang mahal na Panginoong Jesucristo dahil tayo ay kanyang tinubos ng kanyang sariling dugo. Kaya kung ikaw ay hindi pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Pakiclick po ang notification bell. That's why, pag clinic mo yan, magkakaroon ka ng mga reminder mula sa YouTube kung kailan tayo may bagong videos. Especially right now, ang mga nangyayari po talaga ngayon sa buhay ng bawat tao, pasama ng pasama ang mundo. So nakikita po natin yan. So kailangan nating magpalakasan at ang YouTube po isang magandang platform para gamitin natin para ipahayag ang gospel o good news ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po ng gospel ay good news. Again, thank you, and Jesus truly loves us all.